Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang Unicode ka-Johnny ng Johnny Tour TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga newbies po, sa mga loyal subscribers po, please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi pong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang utang online at mga usapang review, updates, kung ano-anong klase ng mga online usapan o conversation. Kung ano man, basta kung ano man yung basta usapang online tayo mga ka-Johnny. So yun, share ko lang sa inyo. Medyo talagang nag-windang yung utak ko nang nakita ko ito sa isang post ng isang agent nang hindi ko alam kung ano ang olang pinangahawakan nitong Ola agent na kamote na ito. Grabe. Pero lilinawin ko lang hindi po yung mismong may utang o yung ina ang nagbebenta ng sariling anak. Ipinost po ang isang bata. Gumagapang pa po. Siguro, hindi ko sure lang po, no? Kasi sa picture, di ko na papakita rito. Hindi ko papakita para sa seguridad at sa pribadong pamumuhay ng bata. Siyempre, talagang ano lang infants lang ayoko titignan ko ngayon dito sa cellphone ko na isa yung bata talagang as in wala pa yata itong 1 o 2 taon, mga ganun tansya ko lang talagang bata. Nakita ko to pakisuyo na lang na bakit hindi ba natatanggal to. Ang dami ng report dito sa agent na to, na-post ko na to gawin ko lang ng video tong agent na to yung, di ba, yung example ko kung sino yung pwede nyo i-report na agent kung sakasakali nang haharas o nagpo-post, gumagawa ng mga debt shaming doon sa mga may utang sa mga online, sa mga Ola. Ito yung Car Reyes. Okay, Meta, lupit na ito. Hindi pa rin natatanggal. Ang dami na report na ito. At hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin yung kanyang account. Pati rin yung ibang mga agent na pati ba mag-post yung si Mang Arthur. Okay, Meta, kung anong problema nito, bakit kahit anong report hindi ito nawawala, pati mga post na ni-report yung mismong picture hindi basta-basta nawawala kahit nagre-report na, kahit sandamakmak na yung mga complaint at mga report ng mga harassment nila. Ayun, ewan ko, basta hindi ko maintindihan to si Meta, pero konting mali mo lang na kahit wala ka lang masyadong alam mong wala kang violation sa kanya sa community guidelines nare-restrict. Ako nga nag-post lang ako na nagbebenta ng isda doon sa isa kong account, na-restrict yun kaya hindi ko na ginamit yung dati kong account, yung una kong account na isa. So yun, pakita ko sa inyo yung pinost na itong Ola agent na ito na hindi ko rin sure kung anong Ola to galing. Biruin nyo, nakakaloko, nakakasakit ng kalawa. Dahil pati bata dinadamay na mga kadyan. Talagang hindi ko kayang maatim na makita na pati bata idadamay sa kalokohan para lamang maningil. Maniningil pa ba talaga to o talagang sinasadya na nilang mamahiya? Ito, for sale. For sale kid. Takpan ko lang yung pangalan ng nasasangkot na ina Good day, may binibentang bata, anak siya ni yan, yung pangalan tinakpan ko para sa seguridad o sa pribado pamumuhay ng tao na ito. Nabaon sa utang sa online lending. Lahat ng online lending inutangan niya, kaya nabaon. Malamang tinakot kaya nabaon. Nagkaroon siya ng tapal-tapal system na tapos inaalok niyo pa, ino-opera niyo pa. Ganyan naman yung style ninyo Wala pang bayad ng utang, kaya ang gagawin niya, bibenta niya yung anak niya para may pambayad siya ng utang. Lilinawin ko hindi mismo yung babaeng pinopost niya na nagbebenta. Siya yung nag-post, yung agent. Na siguro ginagawa nga niya ng pamamahiya para mataranta itong may utang sa kanya. May loan, itong borrower na to. Para pambayad utang. Kung sino man may interesado sa bata, ito, pwede ninyo tawagan at i-text si pangalan at ito yung details. Takpan natin yung number, takpan ko lang. Pero ayan, nakalagay naman meron sa baba na for sale. Yan po yung picture ng bata pero hindi ko na po ipapakita sa inyo. Ganyan po katindi yung mga harassments na ginagawa ngayon ng mga Ola agent. Pati mga kamag-anak ninyo at kung sino-sino isasama nila. Pero ito hindi ko maintindihan. Hindi ko ma-gets na. Ang dami ng report at complaint dito sa Meta pero hindi nawawala. Lalo kung ganyan child abuse na po yan. Hindi na po yan basta-basta biro. At yan po
yung human trafficking na po yung ginagawa nilang yan. May baby na nasasangkot dito. Ganyan po, nakakalungkot lang pong isipin na pati mga walang muwang, walang kinalaman ay dadamay sa pamamahiya nitong mga OLA agent na sobra-sobra kung mangharas, mamahiya, manakot, lahat gagawin. Pero ang kaya malakas ang loob ng mga yan kasi nga nakadami account. Sabi ko, kung talaga matapang sila, ay bakit hindi nila harapin na lang singilin? Pwede naman silang pumunta. Ang problema lang siguro talagang magagawa sila na hindi maganda dahil sa mga ganitong klase ng panghaharas. Diba? Ako man, hanggang ngayon may nanghaharas sa akin. Kaya ko patunayan sa inyo pero hindi ko muna ipapakita rito dahil may pinaplano pa ako na kung paano ko madadali itong kamuting ito na ang kapal din ng mukha. Kumakapa na ako, akala mo talaga kayang-kaya niya lahat gawin, nakadami account na, wala pang picture na kahit ano, no? Kaya itong mga OLA agent na ito, paalala ko lang sa inyo, ako naawa rin ako sa inyo pag kayo nahulid na tsempuhan, diba nagtatakip na kayo ng mga mukha ninyo pag kayo nahuhuli sa mga raid, tapos tatakpan yung mukha nyo, yung ginagawa nyo yan, tagin nyo ba? Maganda ba yan? Kaya nyo bang ipakain talaga sa pamilya nyo, sa mga anak nyo, yung gagawin yung ganyan? Ipopost nyo rin yung isang bata na walang kamuang-muang, tapos magkaroon kayo ng pamilya, may anak din kayong ganyan, gawin sa inyo. Kaya nyo ba ipakain yan sa mga anak ninyo? Hindi ba? Lahat naman tayo nagkakaroon ng utang eh. Kahit mayayaman may mga utang. Naniniwala ako ron. Dahil nga, kahit negosyante. Kasi, meron ako mga pinapasukan ng mga amo. May mga utang sila. Pero, hindi naman ganyan. Nakikipag-usap pa rin sila. They deal with the settlement, with the legal settlement. Hindi yung ganitong pamamahiya. Lagi nasa batas naman yan. Oo, totoo nga lang nakukulong sa utang. Pero yung ginagawa ng mga OLA agent na to, ito may karampatang kakulang parusa sa mga ganitong klase ng mga pangaharas na pati nga bata dinadamay na. Ay kung tutusin nga sa 7016 ito child abuse na rin, then human trafficking yung pwede ikaso rito dahil siya yung nagpo-post na ibinibenta na raw yung bata. Pero wag naman sana mangyari sa'yo na ikaw umabot sa punto na pag ikaw nadampot agent na gumagamit ng ibang profile picture siguradong itong Carl Reyes na ito, malamang ewan ko sa'yo pag ikaw nadampot talaga, pag nakulong ka, tignan ko na lang kung sakali matsepuhan ka talaga dahil di ko lang kung gano'n kayo kalakas sa meta, bakit ang titibay ng mga accounts ninyo, yung mga posts ninyo na hindi basta-basta matanggal dito sa Facebook meta, no? Ano bang meron? Kaya minsan nakakalungkot na. Kaya tandaan nyo mga kadyan, hindi ko rin masasabi sa inyo na solution talaga ang paghiram sa mga OLA. Kung ganito gagawin sa inyo, sisirain ang buhay ninyo. Humiram kayo ng maliit na halaga, tapos ganito ang gagawin. Mag-isip muna kayo bago nyo pasukin yung mga OLA na yan, bago kayo manghiram. Isipin nyo na makailang libong beses bago nyo pasukin, bago nyo hiraman. Ha? Yun lang, paalala lang po. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na napapasok sa mga problema, at darating din po panahon, mahihinto rin po yung mga ginagawa sa inyo ng mga OLA agent na yan. Paging matatag lang kayo, kalma lang po. At lagi kayo manalangin sa may kapal para sa inyo ikapapayapa ng inyong kaisipan. Salamat, maraming salamat mga kadyani. At itong inyong lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. At ito, Johnny din, sa pangutang, sa pangola.